Hello. Magandang gabi sa lahat. Kumusta kayo? Good evening to everyone. Lalo na yung mga OFW natin sa ibang bansa. At kung anong time zone man kayo, good day sa inyong lahat. Ngayon, ngayong gabi na to, pag-usapan natin itong nakakainis na issue or na nangyari kanina sa ating Senado. Maraming naiinis, nagagalit at naaasar sa mga ginawa ng ilan nating mga senador. So ano ito, pag-usapan natin mamaya. Pag-usapan din natin yung muro-muro na natapos diyan sa Kongreso. Yung impeachment ni BBM. Na alam naman natin we are anticipating na ganyan talaga ang mangyayari. Na talagang i-absuelto nila si BBM. So nangyari ito. May katotohanan yung mga paratang natin na hindi talaga mangyari na ma-impeach si BBM. Then, pag-usapan din natin yung we will be talking about the suspension of Kiko Barsaga. So, bago ang lahat, bago natin simulan itong episode na to, gusto ko lang i-request sa inyo na paki-like naman at paki-pindot yung like, then share this video to your friends, then of course to the new viewers, Justin Talk News PH, paki-pindot ng subscribe button natin para medyo tumaas naman ng konti ang ating subscription. And then of course, bring that notification bell para anytime I have a new broadcast, you will be easily notified. So, maraming naasar, maraming nagalit, maraming nagdadabog dahil sa kalukuhan ginawa ng ilang senador dyan sa Senado kanina. A lot of people nag-expect talaga na magkaroon ng Senate change in the position ng Senate President. So, there was a great anticipation na talagang magkaroon ng butuhan para mapalitan ang Senate President. Alam naman natin ang daming kabalastugan at dapat na papalitan na. Ito, additional na kasalanan niya, isang kalukuhan na ginawa niya na nakakainsulto, nakakasakit sa damdamin ng mga Pilipino. Isipin mo, ginawang comedy bar ang Senado at parang extension na tayo ng Itbulaga comedy show sa ginawa ni Tito Soto dyan, na inaalaw niya ang ganyang, sabi nila, ano lang yun, biro-biroan lang. Ganyan kaliit ang tingin nyo sa mga Pilipino na kaya nyong biro-biroin despite the fact na talagang nandyan na tayo sa napakasilan na posisyon, which is a senator ng ating bansa. Nakakahiya ang ginawa ninyo at nakakaasar. So talagang makikita natin itong mga senador, especially dito sa majority, ay talagang walang mudo. Hindi nila binabantayan yung mga kilos nila na nakakasakit sa mga Pilipino. Isipin mo yung mga a lot of Filipinos are talagang binuhos nila ang panahon nila para panoorin ang session na yan kaninang hapon. Pagkatapos ma-adjourn o merong ilang oras na suspension or minutes na suspension, after a couple, I think more than 1 hour, we are anticipating na talagang magkaroon ng butuhan para dyan sa Senate presidency. So, ang nangyayari,
lumabas si Loren Regarda. I don't know what reason, bakit siya nag-preside. So, alam ninyo, lahat na umuupo dyan sa upuan ni Tito Soto o upuan ng Senate President, pwedeng tawagin ng Madam President, si Tito Soto, Senate President, ganun ang tawag kung sino nakaupo. Kaya yun ang ginawa ni Big Subiri. Ang nakakainis, patawa-tawa sila. Kasi alam naman na maraming tao na kung hindi nakaalam, pagtawagin kang Madam President, ay pinalitan na si Tito Soto. Hindi yan. Dahil before ka magpalit ng Senate President, kailangan mayroong butuhan, mayroong eleksyon between the senators. Hindi nangyari yan. Wala namang butuhan na nangyari. So, ibig sabihin, siya pa rin ang Senate President. So, anong ginawa nila? Linoko pa nila yung mga tao na gustong ipa-impress na si Loren Legarda na yung bagong Senate President by saying Madam President. Na kahit sino namang uupo dyan, pwedeng sabihin na Senate President. Regardless kung senator ka na ordinary or majority leader ka, mga ganyan, talagang tawagin kang president kung nakaupo ka sa upuan yan with the approval naman ng Senate President. So yung ginagawa nila na parang ginawa nila ng biro-biroan at parang nasa comedy bar ka, gumagawa sila ng prank. Ito naman si Mig Subiri, patawa-tawa pa. Sabi niya, open na yung session. Then after a while, sinasabi niya na adjourn na. They will resume on Monday, February 9, 2026. Patawa-tawa pa si Mig Subiri. Alam niya na mga tao, merong hanging expectation kung ano ba talaga. Hindi naman, marami namang hindi nakaalam na pagpalit ng Senate President, kailangan magbutuhan. And it should be a majority vote, which is 13 senators voting to oust the Senate President. Kailangan majority vote. Sabi nila, ano na raw sila, hindi raw lumipat yung ibang mga senador na expected na magdagdag doon sa number ng mga senador na nasa minority block. Yun. So, siguro nagkaroon ng bargaining dahil alam na nila na talagang matatanggal na si Tito Soto, Tuta Soto. So, ang nangyayari, ang ginawa ni Lacson, dahil nga magsusulat na siya ng ng report or kung anong nangyari doon sa Blue Ribbon Committee hearing niya, anong resulta. So, ang kanyang sinabi doon na meron ng gusto lang i-recommend for charges ng korupsyon na sina Chis Escudero, si Joel Villanueva at saka si Jingo Estrada at si Mitch Cahayon at saka si Saldico. Kaya nakikita mo yung sinasabit niya na report. So yun ang lumulutang nung bago lumabas si Loren Legarda. Pag-usapan din natin bakit lumabas si Loren Legarda at pumayag. Nakasama siya sa komedya, sa comedy, sa prank na ginawa nila na nakaasar. Napaka-unprofessional ng mga senador natin. Ginawang biro, linuloko yung mga taong bayan. Lalo na yung hindi nakaalam na ganyan pala dapat ang mangyayari kung magpalit ng Senate President. So, itong sinabi ni Lacson na result na magiging isusulat niya dyan sa report ng Blue Ribbon. Magkaroon na sila
ng report. Bali, resulta yun doon sa investigations nila na ginawa nung ilang beses siya nagpa-imbestiga. So yung 5 na yan, yun lang ang ididemanda. Ano nila, i-endorse for filing of charges sa ombudsman. At nabalitaan later on na sinabi rin niya na i-withdraw na lang nila yung paggawa ng report. Hindi nila yan isa-submit sa plenary para pagbutuhan. So ibig sabihin, napansin siguro nila na talagang palitan na si Tito Sotto para makuha nila yung boto doon sa tatlong sasampahan ng kaso na magiging part ng kanyang report. Winidraw niya yung asulto na yan para hindi nabubuto, hindi lilipat doon sa kabila. Meron pa ngang balita kahapon pa na si Subere, si Sherwin Gatchalian at saka si GBR Sito ay lilipat sa kabila para palitan si Tito Sotto as Senate President. Pero hindi yan nangyari. Siguro merong mga bargaining, nagbabargain sila. Isa na dito yung pagsampa ng kaso against dyan sa tatlo. Yun ang isa sa mga reason na hindi natuloy ang pagtanggal kay Tuta Sotto as Senate President. So yun ang pangyayari. Ang masamang ginawa nilang prank, ginawa nilang katatawanan. At hindi ko alam kung alam ba ni Loren Legarda na ganyan ang maging epekto or inosente siya sa pangyayari. Kasi seryoso siya eh. Ang tumatawa lang si Mig Subere at saka yung mga majority senators, sina Bam Aquino, sina Kiko Pangilinan, si Risa Hontiveros, nandun nagtatawanan din. So ibig sabihin, alam nila na talagang kalukuhan lang yung ginagawa nila. So nakita natin anong ugali ng mga ito. Kaya nilang gawin yan doon sa session hall nila na parang ginawa nilang biro-biro yung pangyayaring yun. Pati si Tito Sotto, paglabas niya, pag-interview, nang in-interview siya ng media, sabi niya, patawa-tawa siya. Sabi niya, kahit anong position ko, walang problema. Ba't ayaw mo mag-resign na lang? Kaya wala ka palang problema na palitan. Ba't ayaw mo bitawan na lang yung position na yan? Dahil alam mo naman, ang daming nagagalit sa'yo at naiinis sa'yo. Kapit pa rin kayo dyan, kayo ni Lacson. Sama na rin si Migs. Siya nag-initiate yan sa nakakainis na pangyayari na yan. Kasi maraming tao nagkantay eh. Kung ano ba talaga mangyari. Nung ina-adjourn na, mayroon pang pahabol na Madam President. Ang mga tao tuloy nag-iisip na napapalitan na si Tuta Sotto ni Loren Legarda na hindi naman yan totoo. Siguro pumapayag din si Loren Legarda dahil sa kaso ng kanyang anak. Sumang-ayon na lang sa kalukuhan na ginagawa nila kung alam niya. Pero sa tingin ko hindi alam ni Loren na ganyan ang gagawin ni Mig Subere. So nakakainis yung ginawa nila. Nakikita natin kung gaano kagarapal, gaano ka walang mudo itong mga senador natin, lalo na itong nandito sa majority block. Yung majority nandoon kasi umalis yung mga minority Sinabi nga ni Loren, wala dito ang minority, ang majority lang na naiwan doon sa floor. So nagtatawanan pa. So ginawa nilang katatawanan ang session nila diyan sa Senado. So talagang dapat na talaga palitan. Yung mga senador na yan, dapat na talaga hindi natin dibuto sa next election. Tandaan natin yung mga yan. At lalo na ito si Tito Sotto at saka si Lacson at saka yan si Mig Subere. Ako, naano lang ako kay Loren dahil parang hindi niya alam kasi seryoso siya baka kinausap ni
majority pre tempore si Mig Subiri, na kinakausap si Loren na ikaw muna presiding officer ka muna. Papahingayin natin si Senate President Tota Soto. So siya ang pumalit doon. Siguro dahil nga ulitin ko yung problema na ni Leandro. Sumakay rin siya. Gusto niyang maibsan yung atake ng mga administrasyon laban kay Leandro. So nakibagay lang siguro siya. So yun ang pangyayari yun. Pero maraming nagsasabi na mga para sa akin hindi pa tapos rin ang laban. Maagang umalis yung mga minority bloc, yung Duterte bloc doon sa floor. Malay mo, nag-uusap yung mga yan kung anong gagawin. Kaya dito sa adjournment, then they will be coming back on Monday. Hindi natin alam kung may gapangan starting this day up to Monday. Kung may gapangan yan, gagapangin yung mga boto ng ibang senador para kumampi dito sa minority na para mapapalitan na talaga completely si Senator Tota Soto. So makikita natin yan by Monday. So yan lang ang comment natin, ang opinion natin sa pangyayaring iyan. So kung kayo kasama ng maraming tao na naiinis, mag-comment kayo. Walang hiya yung mga senador na yan. Ginawang biro-biro ang sesyon na yan. At parang inaasar niya yung mga tao. Pag-aasar yun, lalo na sa mga gustong maalis si Tota Soto. So, ganyan ang purpose nila. Pang-aasar lang yun. Ngayon, sa next topic natin, itong alam naman natin na talagang ma-dismiss yung impeachment ni BBM. Noong pa, alam na natin. Bago nagsimula yan, alam natin na muro-muro lang yan. Kaya ganyan ang nangyari. Nakakita mo yung butuhan. Nung dinidiscuss yung form, kung tama ba yung form niya, kung may notaryo ba, maayos ba yung, kumpleto ba yung mga signatures, kumpleto ba yung mga pipilis na, okay lang, marami pang, pati yung mga kakaliwa, kunwari, ganyan, nagkukontrahan, kunwari, parang drama lang talaga, bakit kukwestiyonin yan, tapos si Abante nag-walk out pa, nagreklamo pa, to add spice to the drama, to add spice to the sarsuela. So, in the end, pagdating sa substance, wala daw solid na ebidensya yung mga charges. Ilagay natin walang solid na ebidensya doon sa pinipresent ng makakaliwang grupo. Wala namang nagko-comment ng gusto na to go against that declaration na talagang walang solid na ebidensya ang betrayal of public trust na sinabmit ng makakaliwang grupo. Parang okay rin sa kanila na ganyan. Tapos pag labas na ni Casino, ang daming sinasabi. Yung mga senador na nandyan na makakaliwa, wala namang counter na comment or narrative na sinasabi o pronouncement diyan sa pag-take up ng ganyang mga charges. Sabi ni Luistro, so plenary daw, puro baliktarin yan. 42, tapos yung kay Jesus, I think 42 votes, 39. Nagtataka ko ni Rizzi, maraming sinasabi pero bumuto rin naman pala for the dismissal ng impeachment case ni BBM. So nakikita natin may pagka-plastic din pala ito si Rizzi. So ganyan ang laro diyan. Alam na natin yan eh. So wala daw mabigat na
ebidensya yung mga charges. Like, yung pag-transfer ng PhilHealth. But these are crime na nakumit na. Nandyan na yung crime yun. Nakikita natin na unlawfully transfer yung funds ng PhilHealth sa mga flood control projects. So, a crime has been committed. Bakit walang ebidensya? Dahil hindi daw si BBM ang may gawa. Sigurado kayo? O, siguro sabihin na walang paper trail na pinipirmahan ni BBM na matransfer yan. So, sino pala ang nag-transfer? Sino bang siraulo na mag-transfer na ganyang kalaking billions, 69 billion? I-transfer mo sa flood control na hindi alam ng presidente. Nakakatawa naman yan. Oh. Yung sinabi rin na pag-kidnap kay President Duterte, talagang kinidnap naman eh. Diba? Siya naman na nag-initiate at meron naman mga TV footages na talagang siya ang namumuno para dalhin sa dahig si President Duterte. Tapos walang ebidensya. Tapos yan may krimen na nangyari. O, nasa dahig na si President Duterte. Bakit sabihin na walang ebidensya? Sino bang may power to do that? Ang Interpol na without the approval of the President? Napaka-imposible naman yan. Kaya kalukuhan yung sinasabi ng Kongreso. And of course, they will do that para naman mawala ang kaso na yan ng impeachment. And that's a 1-year bar law ay yun ang gusto nila mangyari para hindi siya masampahan for a span of 1 year. Any impeachment case. Hindi na natin, ako personally, hindi ko talaga ini-expect na may mangyari talaga dyan sa impeachment case ni BBM. At the onset pa sinabi ko, buti nga pinabot nila sa substance. Akala ko nga sa form pa lang talagang dismissed na. So ganyan kalakas ang kapit ni BBM dyan sa mga congressman na yan. At alam na natin bakit. Siguro dahil hindi pa naman na-release yung 2026 budget, merong FLR yan, Fund Later Release. Yun ang bait, yun ang pang-akit sa kanila para kumagat at bumuto for the dismissal of the impeachment of Bangag President. So, ganyan ang nangyayari. Alam na natin, yung mga DDS, most of us, alam na natin na talagang madismiss yan. So, para sa akin din naman, parang hindi rin naabot si BBM sa ganyang kahabang ang longevity niya, hindi sa tingin ko with the present medical status niya ngayon, medical condition, I don't believe na hahaba ng ganyang katagal ang buhay niya. With that with that sickness, with that disease that he is suffering. Kasi alam mo naman na lagi rin tayo na bumibisit sa hospital, and I talk with a lot of doctors, and sabi nila napaka-slim ng chance talaga. Maybe he will last for a couple of months, but later on talagang wala na. Kasi experience natin yan doon sa mga prominent people, mga artista with the same sickness, with the same ailment, talagang hindi nagtatagal. Merong isang artista na I think 10 months pero wala rin. The same disease. Sinabi sa akin ng doktor ng St. Luke's. Parehong-pareho talaga. Diverticulitis. Then meron din siyang colorenal cyst na na-convert into stage 4 cancer. Hindi rin makadumi. May perforation din, nabubutas din. Yun nga, maagang naagapan. Pero ito, whiskey drinker din. Hindi naman gumagamit ng cocaine. Yung sinabi sa akin ng isang physician from St. Luke's, almost the same talaga. Mahilig lang sa whiskey. Johnny Walker Black daw ang laging tinitira.
artista yon. Talagang yun din ang nangyari. He stayed dyan sa hospital for almost 6 months. Then after that, kinuha ng pamilya, linabas, then after 3 months namatay. So, I'm not praying. Masama kasi yung as a Christian. Masama yung magwiwis ka sa kapahamakan na maging kalungkutan diyan sa isang Kristiyano. I don't know. Sa iba naman ang nila, iba ang interpretation nila sa mga ganiyang turo. Being a Christian, para sa akin talagang do not wish distraction against your enemy. Let God do kung anong gusto niya mangyari, kung anong justice ang ibibigay niya. Alam naman natin maraming ginawang kasamaan yung tao na yan, but wala sa atin yung karapatan na mag-judge. So yun na, yung impeachment na yan, ang isang problema lang natin kung magsimula na yung impeachment case ni VP Inday Sara at ang treatment nila doon sa mga pinipresent na ebidensya ay iba. Si VP Sara klaro naman na walang sulit na ebidensya. Ano bang crime na nakomit ni VP Inday Sara? Meron bang krimen? Puro paratang yan, walang ebidensya dyan, walang sulit na ebidensya. Yung sinasabi na gusto niyang patayin si BBM, Lisa Aranita at saka si Tambaloslos, merong death threat sa kanila, buhay pa naman si Inday Sara. It will be done kung mayroong mangyayari sa kanya. Paano maging threat yan? Threat from the grave. Yan ang sinasabi ng mga abogado, hindi yan matatanggap sa korte. So, I don't know, hindi naman korte ang mga prosecutors naman sila. So, pwede nilang i-charge yan. So, yung sabi-sabi nila noon na maraming dalawang isip na bumuto for the impeachment of VP Inday Sara dahil nga malapit na yung election, kung ano-anong reasons na mahirap na raw na ma-expose sila na ganyan na voting against VP Inday Sara, baka daw maapektuhan yung election bid nila kung tatakbo sila sa 2028. Kaya marami daw hindi bubuto sa dyan. Ang iba mag-abstain, hindi talaga bubuto, they will vote in the negative, pero hindi ako maniwala dyan. Tingnan nyo, i-impeach pa rin nila yan si VP Inday Sara. Makarating yan dyan sa Senado, but kailangan idaan muna nila sa plenary para doon na ang balitaktakan ng mga matitinding abogado ni VP Inday Sara. Kailangan bigyan nila ng chance na makapagsalita. Kaya kung sa maaprubahan ng foreign substance, idaan yan sa plenary dapat kahit na may 103 votes, kailangan idaan muna yan. Kasi yon ang direktiba ng ating Supreme Court. Kaya dyan sila na technical. Kailangan talaga idaan yan sa plenary. So doon na ma-practice yung sinasabi ng Supreme Court na kailangan mayroong due process. So kung hindi nila idaan, linabag na naman ulit nila yung due process ni VP Inday Sara. So there's a big chance na magreklamo na naman yung mga defense lawyer ni VP Inday Sara sa Supreme Court at ma-technical na naman sila. Yun. Kahit nga itong date, diba kaya sinabi ng Supreme Court na February 15 daw pwede na mag-file ng charge. Pero marami din nag-surface na hindi ganyan. February 6 talaga. Kaya hindi natuloy daw. So maraming mga idea from lawyers din. Alam mo naman, ang mga Pilipinong lawyers, kanya-kanyang mga opinion yan. So iba-iba. I don't know kung ano ang take ng Supreme Court sa bagay na yan with regards to the date. Pero narinig ko na raw 15, hindi na February 6 o February 5 ang start ng 1-year bar. So tingnan lang natin ano mangyari kung
ano ang maging impression, ang move na gagawin ng mga defense lawyer ni VP Inday Sara. At with regards to Mary Grace Piatos, lalabas daw si Mary Grace Piatos. Ito yung sinasabi ni Michael Pua na there's a big chance na lalabas yan kasi gusto nga, yan nga ang dinadramp up nila for 2 years na sino yung ilabas yan si Mary Grace Piatos. Hindi nila alam na talagang alias lang naman yan sa isang underground agent or DPE, Deep Penetration Agent. Malalaman. At baka naman yung Mary Grace Piatos yan magsasalita na ganito, ganyan, may nag-utos sa akin na nasa administrasyon. Delikado sila niyan. Baka bigla magsalita ng ganyan. Katotohanan, ako, inutusan ni ganito para sa mga ganyan. Diyan sa impeachment case kasi, bihira lang dyan magkaroon ng executive session. So kung natilibay naman talaga yan, malalaman natin ang katotohanan. Kaya yan ang sinasabi ni VP Inday Sara na bloodbath. Talagang madugo yan. Malalaman yung mga katotohanan. Kay VP Inday Sara pa naman, maraming nalalaman. Yung sinabi niya na, nung una pa, hindi pa napatunayan yung mga kaso with regards to the flood control project. Anong sa budget and then sa GE. Sabi niya, dalawa lang umahawak ng budget sa Pilipinas. Si Saldico at saka si Martin Romualdez na naging totoo. Naging totoo. 'Di ba? Pero ang problema, si Saldico lang ang masasampahan ng kaso. Si Martin Romualdez wala. Wala. Hindi talaga siya walang kasong isasampa laban sa kanya despite the fact na mismo si Saldico nagsabi na sindikato ito. Kasama ang bangag na mga pangulo natin. Kasama si Gutesa, nag-attest talaga na naghatid ng pera kay Martin Romualdez. Bakit si Lacson hindi niya sinama yan sa demanda? Sa endorsement niya doon sa ombudsman na kakasuhan ito ng plunder. So makikita natin si Lacson din noon, kung maalala natin, nag-privilege speech siya, sinasabi niya around 67, congressman. Congressman pala. Kasi contractor tsaka congressman. Congressman. Ganun. Saan na yung 67 na yan? Na puro senator at saka si Saldico lang. May isang congressman pala, si Miss Cahayo, na supporter naman yan ni Pangulong Duterte noon pa. During the administration ng President Duterte, si Miss Cahayo, kawawa nga, sinama pa. Pero yung mga congressman doon sa kung nasaan talagang talamak yung flood control sa Mindoro at dito sa Bulacan, wala kahit isa na demanda. Meron ba? Wala. Sa ibang mga region, ibang mga district, wala. Yung mention niya na pinagyayabang niya doon sa kanyang privilege speech, hindi niya sinama diyan sa kaso. So, ano klaseng committee report yan, Lacson? Kaya ito rin parang hindi nila ma-measure o hindi nila malaman, hindi nila alam, sa madaling salita, na galit na yung mga tao. Binibaliwala nila. Hindi nila alam na naasar na sa kanila. So hindi naman nagbabasa ng comments yan doon sa Facebook kasi sabi nila, didma lang tayo dyan. Sinasabihan niya yung mga ibang senator, huwag na kayo magbasa dyan. Kaya hindi niya alam kung gaano kagalit ang mga tao. Kagalit ang mga tao sa kanila. Kaya baliwala sa kanya. Yung mga sinabi niya na binabantayan naman ang lahat na kilos siya ng mga taong bayan. So ganyan ka si Lacson, deceiving din. So ngayon itong another topic din, punta tayo kay Kiko Barsaga.
Kawawa nga talaga si Kiko. Isipin mo, oh, sinampahan pa ng kaso ni Rason, ni Enrique Rason, na may-ari ng Soler at nakakuha ng walang paya contract na 25 years ba ulit. Oh, iwan ko lang itong bagong ah, gas na discovery sa Malampaya, malamang siya rin nakakuha diyan. Kaya ganyan siya kalakas si Enrique Rason. At di umano siya ang tumawag kay Bersamin na magbitaw ka na diyan sa position mo. Oh, kasi gagawing scapegoat pala si Pangandaman at saka siya, na hindi naman tinuloy din, wala namang kaso. Oh, oh, talagang napakalakas nitong Rason na to. Ito yung bagong oligarko na talagang namayagpag ngayon, at sa network niya siya ang richest the Filipino oligarch ngayon sa Pilipinas. Natalo na niya si Manny Villar. Sa ICTSI siya, ngayon sa North Port, siyang ano dyan. Saka marami siyang mga pier, mga port sa ibang bansa. Up to South America yata meron siya. So, ganyan siya kayaman at ganyan siya kagahaman. At sinabi nga ni Keiko Barsaga, yun ang dahilan na nademanda siya ng cyber libel, na tumanggap ang NUP. So talagang nakikialam ito si Rason sa lahat ng mga political activities ng administrasyon. Para siya ang outside man. Siya ang may hawak ng pera. Kasi binayaran daw ni Rason yung mga NUP congressman yun nga ang dahilan na nasuspended siya. Nasuspended siya ulit ng 60 days. Pero okay lang yan. Kasi yung mga ganyang pahirap, later on, magbubunga rin yan ng kabutihan. Ang mga tao talagang kakampi sa iyo kung the table will turn. Kung babaliktad ang pangyayari, experience na natin yan. Yung si tatay ni Coco Pimentel, si Nini Pimentel, kunting salita lang niya noon, kinukulong yan ni Marcos. Sa lahat siguro ng mga politiko na anti Marcos, si Nini Pimentel ang pinakamaraming bisis na nakulong. Of course, maraming nakulong din. Basta marami mga oposisyon na sa bagay, yung iba mga leftist. Pero marami ding mga politiko na nakukulong. Yun naman ang iniwasan ni Marcos ngayon. Dinaan niya sa legal. Bago ka makulong, kakasuhan ka muna, sisilipan ka. Kasi nakita niya noon na siguro nakita niya sa tatay niya, maraming galit Maraming nagagalit. Ngayon, mas maraming nagagalit din ngayon kay Marcos. Kaya nga, baka yun ang dahilan na biglang lumubha yung sakit niya no? Maraming gustong matigok na siya Kaya yung kay Kiko Barsaga, despite the fact na talagang maraming bumuto sa kanya sa Dasmariñas, ang NUP kasi, yung tatay pa niya noon, pro Duterte talaga yan. Sa katotohanan lang. Pero si Kiko, di naman yan Duterte yan, kasama ng nanay niya, ay dilawan yan sila. Pero ngayon, na-convert na yan dahil nga sa ginawa nila kay Kiko Barsaga. Pero napaka-promising ng political career ni Kiko. Kasi yun nga, nakikita mo yung mga inaapi noon sa panahon na ni Marcos, later on talagang maraming sumusuporta. Siguradong maging senador yan, ang ganyang bata na yan. Sina Leandro Leviste. Kung magkaroon ng panibagong rehimen under BP Inday Sara, sigurado yan. Katulad din nila ni Ninoy yan dati. Si Ninoy maraming beses din nakulong. Pinatawan pa ng firing squad dahil sa rebellion. Naalala nyo yun? Naalala ko pa yun nung hearing niya.
hinihiring yung may mga kasama siya mga NPA na yung ang paratang sa kanya rebellion dahil siya nga ang isa sa mga leader daw sa NPA, kaya rebellion, mga planted yung mga ebidensya. Naalala ko pa noon yung patawa-tawa yung si Ronnie Nathaniel, so yung sa commentator sa boxing, patay na yun si Ronnie. Isa yan doon sa mga nag-interpellate, nag-comment doon sa hearing na yun na napatawan si Ninoy ng death penalty through firing squad. Matindi yun, di ba? Mabuti naman ngayon na si Remulla, ganyan lang, kakasuhan ka, ganyan. Dadaanin ka sa legal. Kasi noon kasi wala namang social media. Sarado yung lahat na mga newspaper. Magbabasa ka ng mga commentaries against Marcos Senior regime, Mr. and Mrs. Yung pang family na magazine, doon sa gitna nandoon yung komentaryo na ina-expose yung mga ginagawa na katarantaduhan ni Marcos Senior. So yun ang nagtataka sila, ang lakas ng nito. Tapos yung mga tabloid na maliliit, anong pangalan nung yun lang. Pero ngayon hindi na nila magagawa yan dahil meron ng social media. At hindi nila basta-basta mahuhuli sa dami. Lalo na ngayon, marami silang pananakot pero nakafocus na sila sa survival dahil pabagsak na talaga ang administrasyon na to. Kunting-kunti na lang. So bagay, yung iba medyo naiinip na pero continue praying na lang na makalampas tayo sa ganitong sakuna na nangyari sa bayan natin. Ang sobrang pagnanakaw ng administrasyon at ang sobrang walang hiyaan na ginawa nila kung ano-ano ang ginawa. So, pati nga itong impeachment, ginagago pa. Ginagago pa rin tayo doon sa comedy bar ni Tito Soto. Parang extension na Itbulaga ang ginawa niya. So, ito si Kiko. Hayaan mo na lang, Congressman Kiko. You have a good future. Sigurado yan magkaroon. In my experience din naman, yan sa mga politiko natin na talagang nakipaglaban, talaga sa next administration may mapupistohan kayo at maraming susuporta sa inyo. So ibalik natin yung with regard to VP Inday Sara, yung impeachment case niya. Kung sabihin nila na may substance, may form at solid yung ebidensya, medyo magkagulo tayo niyan. Pero may precedent na dahil dinismiss nga nila itong kay BBM na talagang kitang-kita na ginawa niya. Ngayon, pinawalang sala nila si BBM despite the fact na talagang solid naman. Nakikita natin yung mga krimen na ginawa niya. Kay BP Inday Sara, meron bang tumayo na magsasabi na ito ninakaw ni BP Inday Sara? Meron, pero malabo yun. Ikaw ba mismo nagbigay ng pera kay BP Inday Sara? Yung sa DepEd. Pag sabihin nila yung confidential fund, kini-question mo itong confidential fund ni BP Inday Sara. Samantala yung confidential fund ni Bongbong 13.7 sa 3 taon, 23, 24, 25, hindi nyo kini-question. And other agencies ng ating pamahalaan. Meron ba nagsabi na tinanggap ni BP Sara yung pundo na hiningi niya kay BBM dahil nga alam niya may problema ang mga schools, doon niya linagay yan kasi alam naman natin na si BP ayaw talaga ng mga NPA, ayaw ng mga komunista na nagre-recruit din sa mga eskwelahan. Siyempre, isi-safety yung di naman tatanggap basta-basta ng yung mga spy mo, di ba? Yung mga ahente na nagbibigay ng impormasyon sa iyo, di naman libre yan, babayaran mo yan kasi risk yan sa buhay nila. Siyempre, humingi ng pera yan. Kailangan suporta din nila sa pamilya nila dahil sila magtatago rin.
Oh. So, dapat ganyan ang isip ng mga tao regards to the confidential fund. At saka, mayroong batas na hindi mo pwede yan i-expose, sabihin openly sa publiko. Okay, malamang yan din ang sasabihin ng mga abogado. Yung Salazar, Narbasan, Porton, tapos napakabigat na kalaban yan. Kung yung mga congressman lang ngayon, sa prosecutor, si Luis Tro, yung parang rin si Laila de Lima magsalita. Wala yan, mga ngamuti yan doon. Kung kalabanin yung mga veterano na talaga. Yung Narbasa, sa ano ni Erap yan eh. Yung kasama sa team yan na nagdepensa kay Erap. Lalo na si Porton o si Salazar. Meron pang dalawa na matitindi ring mga abogado. Di kampanilya yan na mga abogado. Hindi basta-basta. One of the best lawyers yan sa Pilipinas. Napakamahal ng bayan yan. Kaya rin naman ni BP Inday Sara yan. Kaya it's not an easy pick na kakalabanin si BP Sara diyan sa mga charges na yan na wala naman talagang basihan. Walang basihan yan. Ano nga lang yung ginawa, katraidura na ginawa ni Martin Romualdez. Kasi ang pagkatapos manalo nila, talagang plinano nila. Na paano ito sa Sara gusto maging presidente. Hindi naman sa gusto, pero nanigan niya ni Tambaloslos na talagang gusto maging presidente. BP Sara, yun ang tinutulak ng mga tao. So, dahil sobra-sobra yung nasa dibdib niya na gusto niya maging presidente, gusto niya yung burahin na si BP Inday Sara. Kaya nga, lumabas itong si Elisa Araneta, nagkaroon ng idea nang humingi ng confidential fund si BP Inday Sara dahil kailangan niya sa OBP, saka sa DepEd. This is OBP pala. So, ang nangyari, ginawa nila ng patibong. Yun na yung galing rin kay BBM na confidential fund. Ni-request ni BP Inday Sara, binigay naman ni Bangag. So ngayon, binigay ng alanganin. 11 days na lang paso na yan. So ibalik yan sa treasury. So nakahanda na yung mga programa. Mid-year pa lang. Dahil pinaplano nila kung saan ilalagay ang pera. O nakahanda na lahat. Dinisburse na yung pera niya. Kung saan doon sa mga programang nakatuka para dyan sa confidential fund. Kaya 11 days na nagastos talaga. Magkano lang naman yung 125 million? Yung billions nga na nila. Sabi pa nga nila, yung confidential fund ni BBM, kahit sintimo walang naiwan. Diyan katindi ang corruption, ang pangungurakot, ang nakawan. So, talagang di mo alam kaya hindi mo naman mag-question kung saan dinala dahil bawal nga Bawal nga alamin yan dahil confidential. With the word itself, confidential. Sekreto yan, kaya hindi pwedeng itanong mo. Pero ngayon, na yun ang basehan ng kanilang kaso, good luck na lang sa kanila. So, kung darating mo yan sa Senado, dyan ang labanan. Doon na ang labanan talaga. Mabigat din dahil 2/3 vote ang kailangan doon Dahil 9 na yung senador na Duterte Black. Paano sila manalo niyan? Kailangan nila ng 17 votes para ma-convict si BP Inday Sara. Kakayanan 9, 7 plus 9 di 30 26. Sobra na 24 lang yung sitting senators paano? Hindi na talaga. Hindi ma-impeach si BP Inday Sara. At baka nga ngayon kung makarealize yung mga congressman, itulad na rin nila kay BBM sa impeachment na i-dismiss. Wala ring substance. Walang form. Walang substance. But still, yung mga yan kasi, kahit na dismiss dyan, pwede pa yan pupunta sa plenary. At doon, pagdidibatihan pa rin yan. Pero imposible yan yung kay BBM na na-dismiss. Babalik ta rin nila sa plenary ng Kongreso. Hindi na mangyayari yan. Talagang tuluyan na yun na ma-dismiss. So, medyo mahaba na yung discussions natin. For
today for tonight. So hanggang dito na lang siguro tayo. At bago tayo magtapos, I would like to request, pakipindot yung like. Pindot naman yung like. Then, try to share. Paki-share naman this video with your friends and relatives. And of course, most important of all is to subscribe. Paki-subscribe para naman magkaroon naman ng buhay itong channel natin na Justin Talk News PH. At of course, press the notification bell para anytime that I have a new broadcast, you will be easily notified. So, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat doon sa mga regular viewers natin. Kahit kupunti kayo, thank you for coming over to this channel. And I hope you will continue patronizing Justin Talk News PH. Dito pag-usapan natin all about mga current and latest political news and issues and very important events that affects the lives of every citizen of this country. So maraming salamat. Let us continue protecting our democracy. Let us fight for our right, our freedom, and preserve it. So maraming salamat sa inyong lahat at good evening at God bless sa inyong lahat. Thank you po.